Sobrang sarap nito mga kaimbento, kaya naman 'pag may handaan dito sa amin, hindi ito nawawala dahil isa ito sa paborito ng aking mga bisita na ipinapaluto nila sa akin. Dahil kakaiba daw at kakaiba rin ang lasa, o 'di ba? Sa isang bowl naglagay ako ng lemon juice, yung juice lang mga kaimbento, isang piraso lang, 1 teaspoon na ground black pepper, 1 teaspoon na salt, 1 teaspoon na paprika powder, 1/2 teaspoon ng garlic powder, and ang ating olive oil, 2 tablespoon mga kaimbento. Nasasamid pa ang lola nyo. Pasensya na kayo sa boses ko at ako'y may ubo. And ang ating paprika powder is 1/2 teaspoon lang. And mix natin ng maigi ito mga kaimbento. Dahil ito ang ilalagay natin sa ating mga hipon. Bali yung hipon, binalatan ko lang pero tinira ko yung buntot at ang ulo. Bali yung katawan lang ang binalatan ko mga kaimbento, and ihalo natin ang ating pampalasang ginawa dito sa ating mga hipon. Itong hipon nga pala is mahigit sa kalahating kilo. And then i-mix natin yan para malagyan lahat ng ating hipon ng ating pampalasang ginawa. And then dito sa aking biniling lutuan, ayan, naglagay ako ng 1 cup na breadcrumbs. And then, i-fry lang natin to hanggang sa maging toasted siya mga kaimbento. Huwag nating titigilan hanggang sa maging tostado siya kagaya niyan. Pag ganyang brown na, lagyan natin ng curry powder, 1 teaspoon. And ang sunod naman natin na ilalagay is ang coriander powder, 1/2 teaspoon. And ang cumin powder, 1 teaspoon. And i-mix lang natin ng maayos yan mga kaimbento para naman maging even ang lasa. O diba narinig nyo naman ang even ko. Hanggang kumalat sa breadcrumbs ang ating mga inilagay na pampalasa. Then naglagay ako ng 1/2 cup ng spring onion. I-fry din natin yan para medyo maging crispy rin ang ating spring onion mga kaimbento. Madali lang lutuin ito mga kaimbento, at ang lasa ay hindi nagpapatalo. And then naglagay din ako ng 1/4 lang ng beef cube. 1/4 lang mga kaimbento kasi sobrang malasa na yung mga pampalasa na nilagay natin dito. And ang ating asin, konti lang din kasi maalat na yung beef cube. Puwede namang wag nang lagyan ng asin, depende na sa inyong panlasa kasi ako nilagyan ko siya ng kaunti. And then i-mix-mix lang natin 'yan hanggang sa matunaw yung ating beef cube. And then ise-set aside muna natin 'yan mga kaimbento. Alam niyo yung lutuan ko na 'to, laking tulong talaga sa akin. Kasi 'pag may nagluluto sa kusina, diyan na talaga ako nagluluto. And iyan, i-set aside muna natin siya. Balikan natin 'tong ating mga hipon. Nilagyan ko lang 'yan ng 1 cup ng cornstarch. Malilimutan pa yung pangalan ng cornstarch, o diva. And then i-mix lang natin 'yan na mabuti para ma-coat natin lahat ng hipon ng cornstarch, o diva. And then ipiprito natin yung ating hipon. Ayan, natutulog pa yung mantika ko kasi nga naman ang gamit kong mantika dito is coconut oil kaya medyo natutulog pa talaga siya. And then yan, i-fry lang natin yan hanggang maging crispy ang ating mga hipon. Siyempre, babalik ta rin, lutuin din yung kabila. Hindi nyo pagsisisihan ito mga kaimbento. Pag ginaya nyo tong luto na to, talaga namang napakasarap. And then, pag naiprito na natin tong ating mga hipon, is isa-set aside din muna natin yan hanggang sa maubos lahat ng ating hipon. So, ayan na siya. Hindi ko na ipakita na hinalo ko na yung breadcrumbs na niluto natin kanina dito sa ating piniritong hipon. Hindi pala naka-on yung aking camera, kaya naman, ayan, naihalo ko na nung nakita ko na hindi pala naka-on ang aking camera. Pagpasensyahan nyo na ang inyong lola. So, ayan na, super yummy mga kaimbento. Nagustuhan din ng mga kasama ko dito sa bahay. Try nyo na para malaman nyo rin na talagang masarap talaga. Hindi ako nagsisinungaling, o diva. Hindi sinungaling ang lola nyo. And then yan, titikman na natin. Ito ang aking paboritong part, ang tikiman time, o diva. Bago pumasok sa work ang lola nyo, syempre mag-aalmusal muna. Super masarap mga kaimbento kasi hindi ko pa man yan na i-video is natikman ko na nakailan na ako. Please follow, like, and share. Thank you and love you.